magdala ng team para protektahan ka. Malaking event? Naisip mo ang birthday party ni Liu Ruyan. Nga, malaking event yon. Meron nga po. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi ka na niya pinatapos. Hindi ko alintana kung magiging abala ito sa pulisya. Dahil sa ngayon, hindi ko pa kayang labanan si Chenzi mag-isa. Kung handang tumulong ang pulisya, mas maganda. Sa makalawa, mag-organisa ako ng birthday party para kay Liu Ruyan sa Jiangxing Grand Hotel. Baka medyo maraming tao. At dahil matagal nang may gusto si Chenzi kay Liu Ruyan, nag-aalala rin ako. Nakahinga ng maluwag si Bai Simiao. Sa wakas pumayag ka na. Huwag kang mag-alala, sa araw na iyon, dadalhin ko ang aking team at mananatili kaming nakaantabay sa loob ng Jiangxing Grand Hotel. Pagkababa ng telepono, matagal kang nag-isip pero hindi mo pa rin maintindihan. Bakit ganito? Ang weird. Ang mga babaeng karakter ay iba na ang kilos. Si Bai Simiao, kusang tumawag at sinabing poprotektahan niya ako. Nag-aalala pa naman ako kung ano ang gagawin kapag dumating si Chenzi sa party ni Liu Ruyan, tapos si Bai Simiao mismo ang nag-alok ng solusyon. Hay, bahala na nga. Ang mahalaga, nalutas na ang pinakamalaking problema. Nang makita ng mga babae ang diary, agad nilang naintindihan. Siguradong nababasa rin ni Bai Simiao ang diary. Kundi, bakit siya gagawa ng ganoong alok? Katatapos mo lang magsulat at si Bai Simiao na agad ang nag-alok na maging security. Siguradong alam niya ang tungkol sa diary mo. Nang maisip ito, naisip ni Liu Ruyan, kahit hindi kasing lakas ng pulis ang pamilya ko, hindi rin naman basta-basta ang pamilya Liu. Pumayag na siyang ipagdiwang ang kaarawan ko, dapat ko ring ipadala ang buong security team ng pamilya Liu para protektahan siya. Ganoon din ang naisip ni Xumaya Ojin. Matagalan niyang kilala ang bagong ikaw, at alam niyang hindi ka na ang dating bastos na lalaki. Sa dami ng beses na nakinabang ako sa chismis, dapat may maitulong din ako sa'yo. Bilang kaibigan mula pagkabata, mas naging aktibo si Luo Qingqing. Agad niyang tinawagan ang kanilang security team at sinabing maging handa anumang oras. Kinaumagahan, sa Jiangxing Grand Hotel, si Qin Yun ay nag-aasikaso ng isang mahalagang bisita sa essay room. Si Chenzi. Kahit na sinabi mo sa kanya na bigyan ng discount si Chenzi, tumawag ka ulit para baguhin ang plano. Sa araw ng kaarawan ni Liu Ruyan, ang buong hotel ay nakabook na sa iyo at sarado sa publiko. Ngayon, dumating si Chenzi para i-book ang hotel sa parehong araw. Sir Chen, uminom po muna kayo ng tsaa habang ipinapaliwanag ko di. Walang pasensya si Chenzi. Tiningnan niya nang may pandidiri ang tsaa sa mesa. Sabihin mo kung magkano, ayusin mo na agad. Hindi na po talaga maaari. Ang hotel ay nabook na ng iba sa araw na iyon. Nauna po sila sa inyo. Kaya kong magbayad ng mas malaki. Naiinis na si Chenzi. Sino ba ang kasabay ko? Sino ang may kakayahang i-book ang buong hotel? Hindi na po talaga pwede, sir. Galit na hinampas ni Chenzi ang mesa. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-book. Ako mismo ang kakausap sa kanya. Hindi ako naniniwalang hindi ito kayang ayusin ng pera. Si Sir Su Xiaoxin po. Nang marinig ang pangalan mo, lalong nagalit si Chenzi. Itong si Xiaoxin, sa lahat ng bagay, kinakalaban ako. Magkano ang binayad niya? Doblehin ko. Ito, tip para sa'yo. Ayusin mo to, bibigyan pa kita ng mas malaki. Naglabas si Chenzi ng isang bigkis ng pera at inihagis sa mesa. Tiningnan ni Qin Yun ang libu-libong piso sa mesa, ngunit hindi na tinad. Ang Jiangxing Grand Hotel ay may reputasyon. Nabook na po talaga. Maghanap na lang po kayo ng ibang hotel, Sir Chen. Marahas na iwinasiwas ni Chenzi ang pera sa mesa. Habang nagkalat ang pera sa sahig, umalis si Chenzi. Tandaan mo, maraming pera ako. Kapag nagbago ang isip mo, tawagan mo ako. Nang makaalis si Chenzi, agad kang tinawagan ni Qin Yun. Sa telepono, todo sip-sip si Qin Yun, pinupuri ang iyong ki parang propetang igaling sa paghula. Si Chenzi nga raw ay pumunta para i-book ang hotel. Alam mo na ngayon na mas lalo ka pang kinamumuhian ni Chenzi. Ang kaarawan ni Liu Ruyan ay mukhang hindi magiging mapayapa. Ang weird talaga ng plot. Si Chenzi na lang ang sumusunod sa orihinal na kwento. Ang mga babaeng bida, sira na ang mga karakter.
Siguradong sinusumpa na ako ni Chenzi ngayon. Kasalanan to ni Liu Ruyan, bigla na lang nagbago ang isip at pinakiusapan akong mag-celebrate ng birthday niya sa Jiangxing Grand Hotel. Sa orihinal na kwento, si Chenzi ang gumawa niyon para sa kanya. Ako ay background character lang na ginamit niya. Pero teka, dahil pumayag na akong i-celebrate ang birthday niya, dapat may reward din ako, di ba? Tulad na maglaro kami ng duo sa gabi. Hihi! Ang isang high and mighty na career woman na tulad niya, siguradong magaling maglaro. Nang mabasa ni Liu Ruyan sa diary na iniisip mo ang ganitong bagay, hindi niya napigilang mapakuyom ng kamao, at nangingitim ang mukha. Reward, ha? Sige, bibigyan kita ng magandang reward. Pagkatapos magsulat, nakatanggap ka ng abiso mula sa system. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng pabuya, finger-flicking divine skill, bagong kakayahan. Agad mong binasa ang description. Sa pangalan pa lang, alam mo ng isang offensive skill ito. Hindi mo na kailangang maging sunod-sunuran. Mayroon ka ng paraan para harapin si Chenzi. Ang saya. Finger-flicking divine skill, pinapalakas ang daliri. Gamit ang kahit anong pwedeng ihagis, gamitin ang lakas ng daliri para ipitik ito sa kalaban na magdudulot ng pinsala. Isa nga itong offensive skill. At napakatalino ng skill na ito. Gamit lang ang daliri, pwede kang umatake ng hindi napapansin. Kahit ang mga taong nasa paligid mo ay hindi mapapansin ang iyong galaw. Napakadaling itago ang iyong sarili. Pumunta ka sa hardin at kumuha ng isang maliit na bato. Hinawakan mo ito at marahang ipinitik. Ang bato ay tumalsik na parang bala. Sa loob ng 100 metro, kung saan mo itutok, doon tatama. Sa kabilang banda, malaki na ang igininhawa ng katawan ng lolo ni Luo Qingqing. Kaya na niyang maglakad ng walang wheelchair. Akala niya ay magsusulat na siya ng huling habilin, hindi niya inaasahan na mailunas pa pala ang sakit niya. Hinawakan ng lolo ang kamay ni Luo Qingqing. Qingqing, hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa iyo. Hinaplos ni Luo Qingqing ang kamay ng kanyang lolo. Nang makitang gumagaling ang kanyang lolo araw-araw, mas masaya pa siya kaysa kaninuman. Talagang magaling ang Qingqing natin, nagamot niya ang sakit ni lolo. Umiling si Luo Qingqing. Hindi po dahil sa galing ko. Ang paraan ng paggamot ay sinabi sa akin ni Xiaoxin. Si Xiaoxin. Tinulungan ka niya. Talagang hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa batang yon. Sikreto po ito, lolo. Huwag niyo pong sasabihin kay Xiaoxin. Kayong mga kabataan, may sarili kayong paraan ng pakikipag-usap. Hindi ako makikialam. Kakaunti ang lalaki sa pamilya Luo, kaya't matagal ang gusto ng lolo sa iyo. Ang kaso lang, may kasunduan na ng kasal ang pamilya Su at Liu. Hindi kita na ipaglaban, apo. Gusto niya mismo ang batang ikaw. At ang nararamdaman ng kanyang apo para sa iyo, nakikita niya. Kahit noong bata pa kayo ay laging nag-aaway, ngayon na malaki na kayo, nararamdaman niyang may gusto na ang apo niya sa iyo. Sayang lang at may fiance ka na. Nang mabisto, medyo nahiya si Luo Qingqing. Sige na, lolo, naiintindihan ko. Matagal ko nang hindi gusto ang babaeng iyan mula sa pamilya Liu. Kapag humiling siya ng hiwalayan, tutulungan kitang makuha ang pagkakataon. Kahit matagal nang may sakit ang lolo, lagi siyang nagtatanong tungkol sa iyo. Sa mata niya, si Liu Ruyan ay isang taong walang mata. Kung ayaw niya sa'yo, walang problema. I-cancel ang kasal at ang apo ko ang papalit. Isang araw bago ang kaarawan ni Liu Ruyan, si Chenzi ay abala sa pag-aayos sa pangalawang pinakamalaking hotel sa Jiangxing, ang Werner Hotel. Dahil hindi niya nakuha ang Jiangxing Grand Hotel, wala siyang pagpipilian kundi sa Werner Hotel na lang mag-organisa. Kung hindi kasing ganda ng Jiangxing Grand Hotel ang venue, dapat mas maging marangya ang dekorasyon. Ang mga babae ko ay nararapat sa pinakamahusay. Habang pinapanood na mapuno ng dekorasyon ang venue, sa wakas ay ngumiti si Chenzi. Bukas, bibigyan ko si Liu Ruyan ng isang malaking sorpresa. Sa araw ng kaarawan ni Liu Ruyan, lahat ng pangunahing babaeng karakter ay dumating. Kasama nila ang kani-kanilang mga bodyguard na nakakalat at nakatago sa iba't ibang sulok ng hotel. Ikaw naman ay nagpapahinga sa isang kwarto sa itaas ng hotel at nagsusulat sa iyong diary. Ang pinaka-ikinababahala ko ngayon ay kung darating ba si Chenzi para manggulo. Parang baliw ang taong yon at napakalakas pa.
Pero nasa isang lipunang may batas tayo. Kung maglakas loob siyang gumawa ng gulo, tatawag ako ng pulis. Sa ngayon, maghanda na lang para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sana maging mapayapa ang araw na ito. Nasa entrance ng hotel si Bai Si Miao. Pagkabasa ng diary, pumasok siya sa hotel kasama ang kanyang team. Inas Bay, welcome. Naabisuhan mo na si Kinyon na may darating na mga pulis para sa seguridad. Nagulat si Kinyon. Para sa isang birthday party lang, nakakuha si Sir Su ng police security. Anong klaseng kapangyarihan yan? Tumango si Bai Si Miao kay Kinyon. Nasaan si Xiaoxin? Gusto ko siyang makita. Nasa kwarto po sa itaas si Sir Su. Samahan ko po kayo. Nang marinig ang usapan, lumapit si Liu Ruyan at hinarangan si Bai Si Miao. Sa isip-isip niya, alam na ngang nasa kwarto siya, gusto pa ng babaeng to na puntahan siya doon. Enet Bai, salamat sa pagdating mo, malamig na sabi ni Liu Ruyan na parang siya ang host. Tiningnan ni Bai Si Miao si Liu Ruyan. Happy birthday, Miss Liu. Dahil siguro sa woman's intuition, hindi maganda ang unang pakiramdam ni Liu Ruyan kay Bai Si Miao. Hindi niya pinansin ang pagbati at pumasok sa venue. Si Kinyon ay marunong makiramdam. Kung ang future boss wife na ang nagsabi, hindi niya rin pwedeng dalhin si Bai Si Miao sa iyo. Sandali lang po, tatawagin ko lang si Sir Su. Mabilis na tumakbo si Kinyon. Nang malaman mong dumating na si Bai Si Miao, hindi ka nagmadaling bumaba. Sa mata mo, ang mga babaeng ito ay parang mga tigre sa bundok, lahat sila ay lumihis na sa orihinal na kwento. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang gusto nilang gawin? Lumabas ka lang nang magsimula na ang party. Bilang bida, nang makita ka ni Liu Ruyan, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Lumapit siya sa'yo. Mamaya, hihipan na ang kandila at hahatiin ang cake. Samahan mo ako, ha? Okay. Halos lahat ng nasa mayayamang bilog ay dumalo. Napansin ng marami na mas naging mabait sa'yo si Liu Ruyan. Kahit marami pa ring naniniwala na maghihiwalay din ang pamilya Liu, nakisama na lang sila sa okasyon. Xiaoxin, kaarawan ng fiance mo, halik na. Siguradong matagal nang hinihintay ni Sir Su ang araw na to. Bilis na, huwag nang palampasin ang pagkakataon. O baka naman si Ameth Liu na ang mauna. Isang halik lang naman. Hindi mo pinansin ang mga kantyaw sa paligid. Wala doon ang iyong isip. Ang iyong mga mata ay palingalinga, hinahanap si Chenzi. Laking gulat mo, wala talaga si Chenzi. Pero sa orihinal na kwento, may mahalagang eksena siya ngayon sa Jiangxing Grand Hotel. Anong nangyari? Lumihis na rin ba si Chenzi sa kwento? Nang makitang hindi ka nakikinig, ang dating nakangiting mukha ni Liu Ruyan ay bumalik sa dati nitong kalamigan. Walang emosyon niyang hinipan ang kandila at hiniwa ang cake. Habang nag-uusap at kumakain ang lahat, biglang may mga putukan ng paputok sa labas ng hotel. Lahat ay pumunta sa rooftop ng hotel para manood. Ang galing mo naman, ang romantiko. Ang daming paputok, siguradong malaki ang ginastos mo. Hindi lang pera yan, kailangan ng permiso para magpaputok dito. Ibig sabihin, hindi lang pera, may koneksyon din siyang ginamit. Grabe, ang tindi mo talaga. Ikaw lang ang nakakaalam na hindi ikaw ang nag-ayos ng mga paputok na iyon. At alam mo ring malapit nang lumitaw si Chenzi. Buti na lang, hindi pa nasisira ang bahaging ito ng kwento. Handa ka na. Hindi ka kinakabahan sa pagdating ni Chenzi. Hindi nagtagal, isang malakas na ugong ng helikopter ang narinig sa itaas. Ang rooftop ng hotel ay isa ring malaking helipad. Dahan-dahang lumapag ang helikopter. Sa gitna ng malakas na hangin, lumabas si Chenzi na may isang mapang-akit na ngiti. Nakasuot siya ng isang magarang tuksedo, ay hawak na malaking baukwet ng rosas, at lumapit kay Liu Ruyan. Lumuhod siya sa isang tuhod. Ruyan, bumalik ka na sa akin. Mahal pa rin kita. Sa harap ng lahat, para bang hindi nakita ni Liu Ruyan si Chenzi. Tumalikod siya at lumabas ng rooftop at malakas na isinara ang pinto. Ang pagbabaliwalang ito ay nagpaalab sa galit ni Chenzi. Akala niya, ang kanyang pagiging romantiko ay makakapagpabalik loob kay Liu Ruyan at mapagtatanto nitong siya ang lalaking dapat nitong sundan. Hindi niya inaasahan na magmamatigas pa rin ito at hindi siya papansinin. Hindi napigilan ng mga tao na mapangiti. Ang tingin nila kay Chenzi ay parang sa isang payaso.
Mabilis na sinundan ni Chenzi si Liu Ruyan sa main hall. Nang makita ang malaking cake at sa tabi nito ay ang larawan ninyong dalawa, lalong nag-alab ang apoy sa kanyang puso. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Kung hindi ka gumamit ng maruruming paraan, paanong malilinlang ang mga babae ko at magiging ganito kalamig sa akin? Sinipa niya ang cake, pinunit ang larawan ninyo sa background, at sinimulang sirain ang buong venue. Lahat ay umiwas sa biglaang pagwawala ni Chenzi. Ikaw lang ang tahimik na nanonood. Lumabas si Bai Simiao kasama ang kanyang team, nakatutok ang mga baril. Ipinakita niya ang kanyang badge at malamig na sinabi, Chenzi, nagpaputok ka sa kalangitan ng lungsod ng walang pahintulot, nagpalipad ng helicopter, at nanira ng ari-arian ng iba. Gusto mo na bang bumili ng bahay sa kulungan? Hindi inaasahan ni Chenzi na naghihintay pala si Bai Simiao sa venue. Itinigil niya ang kanyang ginagawa at tiningnan si Bai Simiao. Ang kanyang tingin na puno ng galit ay biglang naging puno ng pagmamahal. Etat Bai, pasensya na. Kasalanan ko talaga ito. Alam ni Chenzi na hindi ubra ang dahas sa mga babae. Kailangan silang suyuin. Nang makitang hindi nagsasalita si Bai Simiao, malambing siyang nagsalita ulit, Simiao, naaalala mo ba ang una nating pagkikita? May isang grupo ng mga siga na nambubuli ng isang matandang pulubig. Tumahimik ka. Ayaw nang marinig ni Bai Simiao ang mga alaala na iyon. Iyon ang mga panahon na nalinlang siya. Dati, nasaksihan niya kung paano nagpakitang gila si Chenzi, at dahil doon, inakala niyang mabuti siyang tao, kaya't ilang beses niya itong tinulungan. Hindi niya inaasahan na lahat ng iyon ay pag-arte lang para sa kanya. Huminahon ka. Iniisip ni Chenzi na nagagalit lang si Bai Simiao dahil nagtapat siya kay Liu Ruyan. Kaya't patuloy siyang nagpaliwanag na may pagmamahal sa mga mata. Simiao, dapat mong maintindihan, pareho kayong mabubuting babae ni Ruyan. May kanya-kanya kayong katangian. Dalhin niyo na iyan. Kung mag-iingay pa, takpan niyo ang bibig niya. Pinalibutan ng mga pulis si Chenzi at hinuli. Tumingin si Chenzi sa paligid. Hindi lang pala mga pulis ang naroon, marami ring nakatagong bodyguard ng mga mayayamang pamilya. Ngumiti siya. Kaya pala ako aarestuhin ni Simiao para protektahan ako. Kung dito ako lalaban sa dami ng bodyguard, baka matalo ako. Kung dadalhin niya ako sa kulungan, teritoryo niya yon. Doon, sigurado siyang mapoprotektahan niya ako. Hindi ko akalain na ang isang malamig na police beauty ay ganito pala kaalaga sa akin. Nakangiti si Chenzi habang kinalagkad palabas. Pagkaalis ni Chenzi, inayos ng kaunti ang venue at nagpatuloy ang party. Kahit may nangyaring gulo, walang umalis. Nag-aalala silang kung mauna silang umalis, baka may makaligtaan silang mas malaking eksena. Nasa kulungan na si Chenzi. Nakahinga ka na rin ng maluwag. Naghanap ka ng isang sulok at nagsulat ulit sa iyong diary. Buti na lang at nandito si Bai Simiao, agad niyang dinala si Chenzi. Mukhang magiging mapayapa na ang gabing ito. Kahit hindi kami gaanong nagkakausap ni Bai Simiao, sa tingin ko, isa siyang desididong at magaling na pulis. Sayang lang. Sa orihinal na kwento, si Bai Simiao ay isang mahirap na kunin. Hindi siya nakuha ni Chenzi hanggang sa gumamit ito ng isang maruming paraan. Nilagyan niya ng patibong ang ama ni Bai Simiao, na naging dahilan para mawalan ito ng trabaho at mabaon sa utang. Para sa kanyang ama, napilitan si Bai Simiao na pumasok sa harem ni Chenzi. Katatapos mo lang magsulat ng makatanggap ka ng pabuya, panandang pandagdag 5 free attribute points. Itinabi mo ang mga ito para sa pag-upgrade ng iyong Golden Bell Shield. Kapag umabot na ito sa ika-4 na antas, saka ka lang magkakaroon ng lakas ng loob na labanan si Chenzi. Sa kabilang banda, nang mabasa ni Bai Simiao ang diary, nag-aapoy siya sa galit, ngunit hindi niya ito maipahalata. Kamakailan, medyo kakaiba nga ang kilos ng kanyang ama. Sabi ng mga kapitbahay, madalas itong pumunta sa mga sugalan. Ilang beses na niya itong pinagsabihan pero hindi ito nakikinig. So, si Chenzi pala ang nagdisenyo nito para malulong ang ama ko sa masamang bisyo. Nang maisip ito, puno ng galit at hinagpis si Bai Simiao. Mag-isa siyang nakaupo sa isang sulok ng party at inisang lagok ang cocktail sa harap niya. Tiningnan niya ang baso sa kanyang kamay at nagdesisyon. Lalasonin ko na lang si Chenzi sa kulungan. Para sa kanyang ama, handang lumabag sa batas si Bai Simiao.
Kahit isa siyang pulis, kung kinakailangan, gagamit siya ng iligal na paraan. Bahala na, kapag patay na si Chenzi, susuko ako at haharapin ang aking kasalanan. Ang isang taong tulad ni Chenzi na nabubuhay sa mundo, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Bai Simiao ay hindi siya matatahimik. Habang iniisip ito ni Bai Simiao, biglang umalingaw-ngao sa isip mo ang isang babala mula sa system. Babala, ang pangunahing babaeng karakter na si Bai Simiao ay nagpaplanong atakihin si Chenzi. Gagamit siya ng lason para isagawa ang pag-atake. Kapag kumilos na si Bai Simiao, mawawala na ang limitasyon sa lakas ni Chenzi. Sobrang dami ng impormasyon. Matagal-tagal bago mo na proseso ang lahat. Gusto talagang lasunin ni Bai Simiao si Chenzi. Siya mismo ay isang pulis. Paano niya naisip ang ganitong paraan para patayin si Chenzi? Hindi mo akalain na ganito pala kadilim ang pag-iisip ng magandang pulis na ito. Nagtataka ka rin. Gaano ba kalaki ang galit ni Bai Simiao kay Chenzi? Para hilingin ang kanyang kamatayan? Pero dahil nagbigay na ng babala ang system. Ibig sabihin ay siguradong mahihirapan si Bai Simiao na magtagumpay sa isang atake. Sa librong ito, si Chenzi ang bida. Paano siya basta-basta matatalo ni Bai Simiao? Pero kung mabibigo si Bai Simiao, matatanggal ang limitasyon ni Chenzi. Doon na lalaki ang problema mo. Hindi ka pa ginagalaw ni Chenzi. At malinaw sa iyo ang dahilan. Bilang kontrabida, hindi mo pa direktang hinahamon ang bida na si Chenzi. Kaya ayon sa mga patakaran ng nobela, hindi aatake ang bida sa kontrabida ng walang dahilan. Pero kapag umatake si Bai Simiao, mawawala ang proteksyong iyon. At sa oras na iyon, ikaw ang unang mapapahamak. Hindi mo maiwasang palihim na pagmasdan si Bai Simiao. Sa likod ng kanyang mukhang anghel, hindi lang siya puno ng hustisya, kundi nagtatago rin pala ng isang demonyo sa loob. Isinulat mo rin ito sa iyong notebook. Si Bai Simiao, kung sa panlabas na anyo lang titingnan, ay isang napakagandang babae na may kahangahangang karisma. Kapag nakilala mo na, malalaman mong isa siyang makatarungan at desididong pulis. Ngunit ako lang ang nakakaalam na isa rin siyang taong may maitim na budhi at walang awa. Hindi ko siya kayang kalabanin. Ang mga babae sa bundok ay mga tigre. Napatingin sa iyo si Bai Simiao na may pagtataka. Paano niya nalaman ang maitim kong bahagi? Laging iniisip ni Bai Simiao na sa harap ng ibang tao. Mahusay siyang magpanggap. Ang madilim na bahagi ng kanyang puso ay hindi makikita ni Numan. Hindi niya inaasahan na kahit ito ay natuklasan mo. Habang nag-iisip siya, sakto namang nag-angat ka ng tingin. At nagtama ang inyong mga mata. Sa sandaling iyon, nahihiyang yumuko si Bai Simiao. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa iyo. Ikaw naman ay ngumiti sa kanya. Sa puso mo, ang ngiting iyon ay hindi nagpapahayag ng kabaitan. Ito ay dahil sa tingin mo, ang isang tusong pulis ay hindi dapat kalabanin. Nang makita mong nakatingin din sa iyo si Bai Simiao, tumayo ka at dinala ang iyong baso ng alak palapit sa kanya. Maraming salamat sa araw na ito. Naging magalang din si Bai Simiao. Hindi naman siya gaanong nagagalit sa iyo. Matapos uminom ng isang baso ng alak, nagpanggap kang hindi mo pa gaanong kilala si Bai Simiao. Nagsimula kang makipag-usap sa kanya. Miss Bai, gaano ka nakatagal na pulis? Bagay na bagay sa iyo ang unipormeng iyan. Ngumiti si Bai Simiao. Ikaw ay isang transmigrator. Hindi mo alam kung gaano na ako katagal na pulis? Bakit ka pa nagpapanggap sa harap ko? Pero sa labas, ngumiti pa rin siya at sinagot ang iyong tanong. Mga 3 taon na rin. Pero kung isasama ang internship ko noong nasa Police Academy pa ako, mahigit 5 taon na. Hindi halata. Sa murang edad ay mayroon ka ng ganyang karanasan. Kaya pala napakatatag ng iyong pamamalakad. Napuno ng itim na linya ang ulo ni Bai Simiao. Kuya, gusto mo bang sabihin na tuso ako? Sabihin mo na lang ng diretsyo. May gagawin pa ako sa police station. Mauuna na ako. Ayaw nang makipag-usap ni Bai Simiao sa iyo. Humanap siya ng dahilan para umalis. Agad kang tumayo. Pupunta sa police station. Ibig sabihin ba isisimulan na niya ang kanyang plano sa paglason?
Huwag. Ihahatid kita. Agad kang sumunod. Nakaabala na talaga ako sa iyo ngayon. Kailangan kong personal na ihatid si Miss Bai, huwag ka nang tumanggi. Tiningnan ka ni Bai si Miao na may pag-aalinlangan. Ayaw niyang sumama ka sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong maging makapal ang mukha. Ngumiti lang siya at binuksan ang pinto ng kotse. Pinaupo si Bai si Miao sa likod. Pagod na rin siya sa buong araw. Hindi na tumanggi si Bai si Miao at sumakay na sa kotse. Habang nasa sasakyan, palihim mong in-update ang iyong diary. Baliw yata itong si Bai si Miao. Sa lahat ng mga babae, siya yata ang pinakamalupit. Sinipal lang ni Chenzi ang isang cake. Bakit gusto na niya itong lasunin? Bilang kontrabida, naaawa na ako sa bida. Hindi niya ba alam kung gaano kapanganib ang ideya niya? Si Chenzi ay isang syura. At magaling din sa medisina. Imposibleng malason siya. At kahit hindi siya mamatay, ang pag-atake niya ay magiging sanhi ng pagwawala ng syura. Kapag nagalit ang syura, dadanak ang dugo sa libu-libong milya. Hindi ko alam kung ilang inosente ang madadamay. Sa mga susunod na araw, kailangan ko muna siyang sundan. At palihim na pigilan ang kanyang mga kilos. Kanina, nang makita kang palihim na umalis sa venue kasama si Bai si Miao. Galit na galit si Liu Ruyan. Pero nang mabasa niya sa diary ang iyong dahilan, pinatawad ka na ni Liu Ruyan. Ngunit hindi pa rin maiwasang malungkot. Birthday niya ngayon. Pero hindi mo man lang siya binati ng happy birthday. Kahit na tinutokso ka ng iba, nagbingi-bingihan ka lang. Naalala niya na sa diary mo ay pinapantasya mo siya. Pero sa realidad, tila wala kang interes sa kanya. Hindi na maintindihan ni Liu Ruyan kung ano ba talaga ang nasa isip mo. Si Bai si Miao naman na nasa likurang upuan nang mabasa ang nilalaman ng diary. Naintindihan na rin niya kung bakit ka biglang lumapit sa kanya. Kasabay nito, medyo nawalan din siya ng gana. Mukhang ang plano niyang lasunin si Chenzi ay masyadong simple. Pero biglang may pumasok na masamang ideya sa isip ni Bai si Miao. Dahil naniniwala kang lalasonin mo si Chenzi, gagamitin niya ito para paglaruan ka. Pagdating nila sa police station, sinabi ni Bai si Miao na i-interrogate niya si Chenzi ng gabing iyon. Humingi ka ng pahintulot na sumali sa grupo ng mga tagamasid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Bai si Miao. Ginamit niyang dahilan na ikaw ay isang saksi at biktima. Si Chenzi ay nakaupo sa isang silyang bakal. Patuloy na nakatitig ng may pagmamahal kay Bai si Miao. Si Miao, salamat sa pagprotekta mo sa akin ngayon. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, sinabi ni Chenzi ang nasa puso niya. Sa kanyang paningin, kaya siya dinala ni Bai si Miao palayo ay para protektahan siya. Ngumisi si Bai si Miao. Anong pinagsasabi mo? Si Miao, ako di. Magsasalita pa sana si Chenzi. Pero bumukas ang pinto ng interrogation room. Masaya kang pumasok dala ang isang upuan. Nang makita ka, biglang nag-apoy sa galit si Chenzi. Anong ginagawa mo dito? Manahimik ka. Sigaw ni Bai si Miao kay Chenzi. Iniimbestigahan ka namin ngayon. Hindi para ikaw ang magtanong. Nag-aapoy ang mga mata ni Chenzi. Sa tuwing nakikita ka niya, hindi niya mapigilang manginig sa galit. Nakita mong tila hindi na makontrol ni Chenzi ang kanyang emosyon. Kaya't sumingit ka. Officer Bai, sa tingin ko hindi na kailangan ito. Pwede naman itong pag-usapan ng pribado. Ang pagpunta ni Chenzi sa hotel ngayon ay tiyak na hindi para manggulo. Muntik nang matawa si Bai si Miao. Ubo-ubo. Ikaw ang biktima. At nandoon ka rin sa lugar ng krimen. Talaga bang sa tingin mo ay nagkamali ang pulisya sa pag-aresto kay Chenzi? Sigurado. Naniniwala ako sa pagkatao ni Chenzi. Gusto na niyang paalisin si Chenzi sa detention center. Bawat minutong manatili siya roon ay may panganib na malason siya. Nagulat si Chenzi. Mayroon siyang matinding galit sa iyo. Ngunit hindi niya inaasahan na ipagtatanggol mo siya. Biglang naguluhan ang kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung ano ang iyong pakay. Ano nang pakialam mo kung anong ginagawa ko? Su. Mukhang hindi tinatanggap ng suspect na si Ye ang iyong tulong.
Umiti ka lang. Walang problema. Lahat ng nasira sa hotel, ako na ang bahala. Pero si Chenzi ay inosente. Tiningnan ka ni Bai si Miao na parang isang tanga. Ganito na lang, kukuha muna ako ng mainom para sa inyo. Mag-usap muna kayo. Kukuha ng tubig. Kinabahan ka. Ibig sabihin ba ilalagyan ni Bai si Miao ng lason ang tubig? Sa harap mo mismo. Hindi nagtagal, bumalik si Bai si Miao dala ang tubig. Isang baso ang inilagay sa harap mo at isang baso ang ibinigay kay Chenzi. Nang makita ni Chenzi na si Bai si Miao mismo ang nagtimpla ng tubig para sa kanya. Naging malinaw ang lahat sa kanyang isip. Mahal siya nito. Sa labas ay matigas at malamig. Pero sa loob ay napakalambing. Hindi namamalayan. Naging mas banayad ang ekspresyon ni Chenzi. Ang kanyang tingin kay Bai si Miao ay maihalong pag-unawa. Dahan-dahang itinaas ni Chenzi ang basong puno ng pagmamahal. Tiningnan mo ang tubig sa baso. Hindi mo ito magawang hawakan. Tumingin ka kay Chenzi. Itinaas niya ito, iinumin na niya. Sa isang iglap, palihim mong kinuha ang isang piraso ng papel mula sa mesa. Ginawa itong bola. At gamit ang iyong key finger flicking key na kapangyarihan, tinamaan mo ng sakto ang baso. Bang! Biglang nabasag ang baso sa kamay ni Chenzi. Tumalsik ang mainit na tubig sa mukha ni Chenzi. Agad na nagalit si Chenzi. Tumingin siya sa iyo. Bakit biglang nabasag ang baso? Pinaghihinalaan niyang ikaw ang may gawa. Pero hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganoong kakayahan ang isang tanga. At mayaman lang na tulad mo. Kung hindi siya, paano nangyari iyon? Ano man ang dahilan? Ang isang dakilang syura ay natalsikan ng tubig sa buong katawan. At sa harapan ng kanyang mortal na kaaway. Hindi matanggap ni Chenzi ang kahihiyang ito. Pero nararamdaman ni Chenzi na may pumipigil sa kanya. Kaya't hindi niya magawang saktan ka. Ang pakiramdam na ito na hindi mailabas ang galit ay halos ikabaliw sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanya. Ang katabing si Bai si Miao ay halos hindi na mapigilan ang pagtawa. Malinaw sa kanyang isip na ikaw ang may gawa, kaya biglang nabasag ang baso. Nag-aalala siyang lalagyan niya ng lason si Chenzi, kaya palihim siyang kumilos. Ngunit nagulat din si Bai si Miao. Mayroon ka palang martial arts. Nagawa mong kumilos sa ilalim ng kanyang mga mata nang hindi niya napapansin. Ang iyong kakayahan ay marahil hindi matatawaran. Nakita ni Bai si Miao na tensyonado ang sitwasyon, kaya't sinadya niyang tingnan ang oras. Ganito na lang, suspeke, pinapayagan ka ng kumain. Kumain? Nang marinig mo ito, kinabahan ka. May lason nga sa tubig. Dahil pumalpak ang plano ni Bai si Miao sa tubig, ngayon naman ay sa pagkain niya ilalagay ang lason. Tingnan mo si Chenzi, parang isang tanga, iniisip na nag-aalala sa kanya si Bai si Miao. Kapag dumating ang pagkain, tiyak na ubusin niya lahat. At doon na matatapos ang lahat. Tumawag si Bai si Miao ng kasamahan para maghanda ng isang box meal para kay Chenzi. Nang dumating ang pagkain, 2 ulam na karne at isang gulay, mukhang masarap. Lalo pang naantig si Chenzi. Talagang ang babaeng mahal ko ang pinakamaalalahanin. Pagod na ako buong gabi, gutom na rin talaga ako. Si Miao, kakain na muna ako. Kinuha ni Chenzi ang plato at ngumisi ng mayabang. Nakahanda na ang iyong binilog na papel. Nang malapit nang isubo ni Chenzi ang pagkain, isang pitik mo lang at tumama ang papel sa ilalim ng plato. Sa isang malakas na tunog, tumama ang buong plato sa mukha ni Chenzi. Si Chenzi na puno ng kanin sa mukha ay ibinato ang plato, at ang kanyang tingin sa iyo ay puno ng pagnanais na pumatay. Bigla siyang tumayo, pinunit ang posas gamit ang kanyang mga kamay, at sa isang palakpak, winasak niya ang mesang bakal. Nagalit na ang syura. Tumingin ka kay Chenzi na may inosenteng mukha, na tila nagsasabing, ginagawa ko to para sa iyo. Ang kinaiinisan mo lang ay hindi mo maipaliwanag na mailason sa pagkain. Dahil sa pakiramdam na pinaglaruan siya, nararamdaman ni Chenzi na konting-konti na lang at malalampasan na niya ang mahiwagang pumipigil sa kanya. Ngayon, iisa lang ang nasa isip niya, ang pagpira-pirasuhin ka. Paulit-ulit mo siyang ipinapahiya sa harap ni Bai si Miao. Ano nang ibig sabihin nito?
Napangiti ng palihim si Bai Simiao bago muling nagseryoso ang mukha. Tumayo siya, bumunot ng baril at itinutok ito ng diretso kay Chenzi. Umupo ka. Gusto mo bang tumakas o gusto mong barilin kita dito mismo? Hindi maikakaila kapag seryoso si Bai Simiao, ang kanyang aura bilang isang magandang pulis ay talagang espesyal. Hindi mo rin mapigil ang palihim na tingnan ang seryosong si Bai Simiao habang nagtatrabaho. Agad ding kumalma si Chenzi. Hindi dahil sa nakatutok na baril sa kanya, kundi dahil sa pagkakita niya kay Bai Simiao na nag-aalalang bumunot ng baril. Para sa kanya, ito ay isang senyas na nagsasabing huwag kang tumakas, huwag kang gumawa ng gulo sa istasyon ng pulis. Isa itong pahiwatig na kailangan niyang kumalma, kung hindi ay lalala ang kanyang kaso. Nag-aalala pa rin sa akin si Simiao. Nang makitang kumalma na si Chenzi at umupo pabalik sa silya, ibinaba na ni Bai Simiao ang kanyang baril. Walang nakapansin na habang ibinababa niya ang baril, bahagyang nanginginig ang kanyang pulso. Matapos masaksihan ang lakas ni Chenzi kanina, nagsimulang matakot si Bai Simiao. Buti na lang at pinaalalahanan ako ng iyong diary na huwag gumamit ng direktang paglason. Hindi ko alam kung gaano kalakas dati ang Shura na si Chenzi. Ngunit ngayong araw, nakita ko mismo ang kapag nagalit ang Shura, dadanak ang dugo sa libu-libong milya. Mukhang hindi ito isang pagmamalabis, kundi isang katotohanan. Hanggang dito na lang muna ngayon. Naramdaman ni Bai Simiao ang takot sa kanyang puso. Hindi na niya kayang ipagpatuloy pa, kaya't minabuti na lang niyang itigil na ito. Nang makitang tapos na si Bai Simiao, mabilis kang tumakas. Nag-aalala ka, paano kung matuklasan ni Chenzi na mailason sa pagkain at malampasan niya ang kanyang limitasyon? Malamang ay hindi ka mapoprotektahan ng buong Jiangxing Police Department at manganganib ang iyong buhay. Paglabas ni Bai Simiao mula sa interrogation room, wala ka na. Ngumisi siya. Ang bilis tumakas ng taong to, karaniwan, para siyang pagong na nagtatago sa kanyang shell at nagpapalakas ng palihim, pero tumatakbo rin pala siyang parang kuneho. Pag-uwi mo sa bahay, walang tigil ang iyong pagreklamo tungkol kay Bai Simiao sa iyong diary. Baliw talaga ang babaeng yon, si Bai Simiao. Pumalpak na nga sa paglason sa tubig, sinubukan pa sa pagkain. Buti na lang at matalino ako at nasira ko ang kanyang plano. Kung nagtagumpay siya, hindi lang hindi mamamatay si Chenzi, kundi mawawala pa ang limitasyon niya, at ang buong Jiangxing ay mapapahamak. Sayang at hindi ko masabi sa kanya ang mga bagay na ito. Kung hindi, dapat talaga niya akong pasalamatan ng husto. Nang maisip ni Bai Simiao kung paano kanya napaglaruan ngayon, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Kung iisipin, medyo cute ka rin pala. Ngunit nang maalala niya ang nakakatakot na ideya sa kanyang isip, hindi niya maiwasang matakot. Mabuti na lang at nakita ko ang iyong diary, kaya hindi ako nakagawa ng malaking pagkakamali. Kung talagang nalason ko si Chenzi, ang paglabag ko sa batas ay maliit na bagay lang. Ang mas malaking problema ay kung magagalit si Chenzi at makasakit ng mga inosente. Samantala, si Liu Ruyan na nasa birthday party pa rin ay walang emosyon. Matapos basahin ang diary, kahit kalmado ang kanyang mukha, nakahinga siya ng maluwag para sa iyo. Mabuti na lang at walang nangyaring masama. Ngunit kinuha ni Liu Ruyan ang kanyang telepono at tinawagan ka. Nasaan ka? Birthday ko ngayon. Hindi mo ba ako sasamahan? Sa tono ni Liu Ruyan, nakaramdam ka ng bahagyang pagtatampo. Baka guni-guni mo lang. Agad kang bumalik sa venue. Dahil nangako ka nang sasamahan mo siya sa kanyang kaarawan at halos tapos na rin ang mga gawain, hindi na masama ang konting oras pa. Naiintindihan mo rin na sa biglaan mong pag-alis ng walang paliwanag, napahiya si Liu Ruyan sa mga tao sa kanilang circle na baka pagtawanan siyang iniwan mo. Sa kabilang dako, ang mga tauhan ni Chenzi na mga Shura ay nakapuslit papasok sa bansa at kararating lang sa Jiangxing. Ngunit narinig nilang nakakulong ang kanilang amo. Hindi ito katanggap-tanggap. Bilang kagalang-galang na Shura, paanong makukulong sa isang simpleng police station ang kanilang amo? Mga kapatid, oras na para ipakita ang ating katapatan. Sugod na tayo ngayon at iligtas ang ating amo. Teka, huwag kang padalos-dalos. Kung hindi makatakas ang ating amo, ibig sabihin may kakaiba sa police station na yon. Kailangan muna nating magplano. 3 araw pagkatapos, naghanda nga ang mga Shura ni Chenzi na salakayin ang kulungan.
Mabuti na lang, bago pa sila makagawa ng isang krimeng may parusang kamatayan, si Chenzi mismo ang kumilos para pigilan ang kaguluhang ito. Nasaksihan ni Bai si Miao ang buong pangyayari at medyo hindi siya makapaniwala. Bakit hindi mo ito binanggit sa iyong diary? Ayon sa mga nakaraang pangyayari, lahat ng may kinalaman kay Chenzi na malapit ng mangyari ay isinusulat mo sa diary. Kahit hindi ko alam ang layunin mo sa pagsusulat ng diary na ito, natutunan ko na ang pattern. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang malaking bagay tulad ng jailbreak ay hindi mo nabanggit. May isang posibilidad na naisip si Bai si Miao, baka sa orihinal na kwento, wala talaga ang eksenang ito. Ito ay isang bagong plot na kahit ikaw ay hindi alam. Para patunayan ang kanyang hinala, tinawagan ka ni Bai si Miao. Matapos ang huli ninyong pagkikita sa police station, mas naging pamilyar na kayo sa isa't isa at hindi na gaanong awkward. Si Yaoxin, malapit nang palayain si Chenzi. Nang marinig mo ang pambungad na ito, hindi maganda ang kutob mo. Ibig sabihin ba nito, magpapadala na naman siya ng police team para protektahan ako? Ang ganitong pag-aaksaya ng police force ay hindi kailangan. Okay lang, kung lalabas na siya, magtatago na lang ako. Hindi niya na kailangang mag-abala. Sa kabilang linya, hindi mapigilang matawa si Bai si Miao. Tumawag ako hindi para dyan. Gusto kitang pasalamatan. Pasalamatan ako. Para saan? Hindi masabi ng diretsyo ni Bai si Miao. Salamat sa iyong kontribusyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Jiangsheng. Nako, hindi naman. Isa lang akong ordinaryong mamamayan. Ang pagpapanatili ng kaayusan ay dapat pasalamatan sa inyong mga pulis. Nagpalitan na lang kayo ni Bai si Miao ng mga papuri. Siya nga pala, noong nakaraang araw, muntik nang salakayin ng mga tauhan ni Chenzi ang kulungan. Narinig mo ba? Jailbreak. Nagulat ka. Wala ito sa orihinal na plot. At kung si Chenzi na isang syura ay takot sa kapangyarihan ng gobyerno, paanong naglakas loob ang kanyang mga tauhan na gawin iyon? Agad mong naisip, ang mga gumawa nito ay tiyak na ang mga syura ni Chenzi mula sa ibang bansa na nakapuslit papasok. Sila lang, nasanay sa kawalan ng batas sa ibang bansa, ang maglalakas loob na gumawa ng ganitong bagay na may parusang kamatayan. Pero si Chenzi mismo ang lumabas at pinigilan sila, kaya walang malaking nangyari. Mabuti kung ganon. Matapos ibaba ang telepono, isinulat mo rin ito sa iyong diary. Bilang bida ng librong ito, mayroon din pala siyang mga kasamang pabigat. Hahaha. Nang sa wakas ay mapalaya, ang unang ginawa ni Chenzi ay hindi ang maghanap ng lugar para mag-relax. Sa halip, umuwi siya at sinampal ang siyam na taong nagtangkang mag-jailbreak. Hindi niyo ba alam kung nasaan tayo? Dito ang may pinakamatibay na batas sa buong mundo. At gusto niyo pang mag-jailbreak? Kung gusto niyong mamatay, huwag niyo akong isama. Pagkatapos magsalita, umupo si Chenzi sa sofa, lalong nag-iinit ang ulo. Boss, ayaw lang po naming makita kang nagdurusa sa loob kaya't. Tandaan niyo to. Dito, ang batas ang pinakamakapangyarihan. Ang mga gawain niyo sa ibang bansa, huwag niyong dalhin dito. Kabaligtaran ng estado ni Chenzi, ikaw naman ay nakahiga lang sa bahay at nagsusulat sa iyong diary. Wala namang masyadong bagong nangyayari, kaya kung ano-ano na lang ang isinusulat mo. Ano kayang isusulat ko? Dahil wala namang masyadong ginagawa at walang maisulat, bakit hindi ko i-rate ang mga babaeng bida? Kung pagandahan ang pag-uusapan, talagang tabla silang lahat. Hindi ko masabi kung sino ang pinakamaganda. Pero kung katawan ang pag-uusapan, ang numero 1 sa puso ko ay si Xumea Ojin. Ngumiti ng malaki si Xumea Ojin. Naging mas maganda ang mood ko nang mabasa ang diary. Kailangan mo pa bang sabihin yan? Ang katawan ko, hindi lang sa Jiangsheng, kundi sa buong bansa, walang makakapantay. Aray, bigla kong naintindihan kung bakit gustong-gusto ni Assistant Yuan na makuha si Xumea Ojin. Sayang lang at mayroon akong pagnanasa pero walang lakas ng loob. Hanggang pantasya na lang ako dito. Nakatingin si Liu Ruyan sa diary, kumuyom ang kanyang kamao. Sa tuwing babanggitin mo si Xumea Ojin sa diary, laging kasama ang na kamamatay niyang katawan. Tiningnan ni Liu Ruyan ang sarili sa salamin. Sisi niya sa kanyang genes. Ang katawan ni Xumea Ojin ay talagang nakakainggit. Pero sa kabuuang rating, si Liu Ruyan pa rin ang number 1. Kung katawan hehehe. Kung itsura, para na siyang demonyo.
Ang pinakamahalaga, ang kanyang karisma ay perpekto. Hindi ko lang alam kung kapag magkasama na kami, magkakaroon ba ng kaibahan. Kung malamig pa rin siya, kahit naglalaro kami, wala nang kwenta. Si Liu Ruyan na kanina lang ay nagagalit, nang mabasa ito ay namula ang mukha. Sa ganoong sitwasyon hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Paano ko malalaman? Si Luo Qingqing naman ay parang loli, pero may ibinubuga din ang childlike face ay dapat may kasamang malaking. Si Luo Qingqing ang perpektong halimbawa. Ang maranasan ang isang babaeng marunong sa literatura at martial arts ay isang bagay na dapat maranasan kahit minsan lang sa buhay. Nang mabasa ito ni Luo Qingqing, napasimangot siya. Ano ba yan? Sa mata mo, wala ba akong karisma? Talaga bang ang pagiging cute ay walang laban sa pagiging sexy? At panghuli ang magandang pulis na si Bai Simiao. Ang kanyang katawan at mukha ay hindi rin naman masama. Ang kanyang karisma ay kakaiba at may pagkaastig, isang bagay na wala sa iba. Pero may sira yata sa ulo ni Bai Simiao. Isang pulis na gustong lasunin ang isang kriminal. Kontrolado na siya ng kanyang pagiging makatarungan, masyadong ang kanyang pag-iisip. Biglang hinampas ni Bai Simiao ang mesa, na ikinagulat ng lahat sa opisina. Napagtantong nawala siya sa sarili, yumuko si Bai Simiao at kinuyom ang kamao. Xiaoxin, sa mata mo, isa lang akong baliw na babae. Kung hindi lang ako nag-aalala na sasaktan ni Chenzi ang tatay ko, maiisip ko ba ang ganitong radikal na paraan? Wala kang alam sa lahat pero iniisip mong baliw ako. Hindi ako baliw. Ilang araw pagkatapos, may bagong balita na naman sa Jiangsheng. Isang napakalakas na kumpanya ang nagbukas, ang Shichangshi Group, at ang presidente nito ay si Chenzi. Nang marinig mo ang pangalan ng kumpanya, agad kang nagreklamo sa iyong diary. Ang tindi talaga ng syura na si Chenzi. Ang pangalan ng kumpanyang binuksan niya ay halaw pa sa mga sinaunang tao. Kung sasabihing wala siyang pinag-aralan, alam naman niya ang Shichangshi. Kung sasabihing may pinag-aralan siya, hindi niya ba alam na ang mga Shichangshi ay mga eunuch bating? O baka naman, ang pangarap talaga ni Chenzi ay magpakapon? Si Liu Ruyan na umiinom ng tubig ay biglang naibuga ito nang mabasa ang nilalaman ng diary. Biruan lang pero seryoso, mas malala na ang sitwasyon ngayon. Ang pagbubukas ni Chenzi ng kumpanya sa Jiangsheng ay nangangahulugang ang kanyang mga puwersa mula sa ibang bansa ay nakarating na rito. Kailangan nating maging mas maingat sa hinaharap. Agad na naging alerto si Bai Simiao. Ang mga salitang kipuwersa mula sa ibang bansa ay sensitibo sa kanyang pandinig. I-arrange nyo na, magtalaga ng mga taong magbabantay sa Shichangshi Group. Agad na kumilos si Bai Simiao nang walang pag-aalinlangan. Sa kanyang paningin, si Chenzi ay naging isang hadlang sa kapayapaan ng Jiangsheng. Hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ito naaalis. Ang iba pang mga babae, nang mabasa ang nilalaman ng iyong diary, ay nakahanap din ng direksyon. Inutusan nila ang kanilang mga tauhan na bantayan ang Shichangshi Group at ang bawat kilos ni Chenzi. Sa panig ni Chenzi, wala siyang kaalam-alam sa mga kilos ng mga babae. Kasalukuyan siyang nagdaraos ng isang internal meeting sa grupo. Ang paksa ng meeting ay ang pagpapasya sa pangunahing negosyo ng Shichangshi Group. Lahat kayo, mag-isip kung paano kikita ang kumpanya. Kung walang makaisip ngayon, walang lalabas sa conference room na ito. Boss, sa tingin ko, dapat gawin na lang natin ang dati nating ginagawa. Trabahong mapanganib. Bagay sa atin yon. Sa tingin ko, magtayo na lang tayo ng assassination company. Isang patayan lang, sapat na para sa ilang buwan. Tama, assassination company ang bagay sa atin. Iyahe! Sinipa ni Chenzi ang tatlong tao palayo. Hindi niyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo, ito ay isang lipunang may batas. Naiintindihan niyo ba ang batas? Natahimik ang conference room. Pagkaraan ng mahabang panahon, may isang mahinang nagtanong, ano ng legal na trabaho ang kaya nating gawin? Nag-isip si Chenzi ng matagal at biglang nagkaroon ng magandang ideya. Tayo, ang Shichangshi, ay magbubukas ng isang security company. Maging mga security guard. Sa ating lakas, aling security company sa Jiangsheng ang makakatalo sa atin. Security guard. Maganda yan. Protektahan ang kapayapaan. Talagang si boss lang ang may magandang ideya. Nang mapagdesisyunan, agad na kumilos si Chenzi.
Malawakang ipinromote niya ang Shichangshi Security Company sa Jiangsheng. Nang marinig mo ang balita, umisi ka. Mukhang papasok na tayo sa susunod na yugto ng kwento. Para palakihin ang kanyang Shichangshi Security Company, maraming ginawa si Chen Xi. Una, sa isang palpak na paraan, nilapitan niya ang anak ng may-ari ng pinakamalaking security company sa Jiangsheng, si Anlin. Kasabay nito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang ama nito. Sa labas, nagkunwari siyang tutulungan niya ito para ma-brainwash si Anlin at mapasama sa kanyang harem. Sa sandaling ito, nakita ni Anlin ang diary at nagitngit ang kanyang mga ngipin. Dati, ang pagbabasa ni Anlin sa diary ay parang pagbabasa lang ng isang nobela. Kahit na nangyayari ang mga bagay sa paligid niya, wala itong kinalaman sa kanya. Para lang siyang nanonood. Habang nanonood, kinasusuklaman niya rin si Chen Xi. Ngunit hindi niya inaasahan na bigla siyang mababanggit sa diary. Ang kamay ni Chen Xi ay aabot na sa akin. Pagkatapos mong magsulat sa diary, nakatanggap ka ng panibagong reward. Binabati kita, host. Natanggap mo ang gantimpala, doble bilis ng reaksyon. Ang pangalan pa lang ng bagong skill na ito ay napakalinaw na. Ang pagpapabilis ng reaksyon ay maraming gamit. Pwede itong gamitin sa pagtakas o pagpapalakas ng fighting skills. Isa itong all-around skill na pwede sa opensa at depensa. Nang makitang walang tao, kinuha mo ang chopstick sa mesa at madaling nahuli ang isang lumilipad na langaw. Ang ganitong bilis ay mahirap gawin ng isang ordinaryong tao. Ngunit sa tulong ng skill, tila bumagal ang mundo sa iyong paningin. Mas marami kang nakikitang impormasyon at detalye sa isang iglap. Kasabay nito, mas mabilis ding makakakilos ang iyong mga kamay. Umiti ka at isinulat ang iyong masayang damdamin sa diary. Ang galing! Pagsusulat lang ng diary, may bagong skill na agad. Ang gamit pa ng bagong skill na to. Double bilis ng reaksyon. Kahit pasyura si Chen Xi, ano nang magagawa niya? Mabilis akong kumilos, hindi niya ako matatamaan, at makakatakbo pa ako. Hihi! Kahit hindi ko siya matalo, kung makakatakbo naman ako, hindi ako mamamatay agad. Wala naman akong ginagawang masama, pero laging galit sa akin tong si Chen Xi. Ang hirap maging tao. Kung hindi, tatakbo na lang ako. Nang makita ni Xumea Ojin ang bahaging ito ng diary, napangisi siya. Transmigrator ka na nga, takot ka pa rin kay Chen Xi. Ang duwag mo talaga. Katulad ni Xumea Ojin, hinamak ka rin ni Luo Qingqing sa iyong ideya na magpatuloy sa pagtatago. Ano ba yan? May special skill ka na nga, hindi mo pa rin kayang harapin si Chen Xi. Hindi mo ba talaga siya kaya o ayaw mo lang subukan? Ang duwag talaga ni Kuya Xiaoxin. Si Liu Ruyan naman, na laging kalmado mag-isip ang naisip. Sa negosyo, ayaw niyang pumasok sa isang laban na hindi handa. Sa buhay, ayaw ka rin niyang isabak sa panganib. Biglang lumitaw ang ganitong ideya sa kanyang isip. Natigilan si Liu Ruyan. Kailan pa ako naging ganito ka-concern sa kaligtasan mo? Pakiramdam niya ay isang mapanganib na ideya ito, kaya agad niya itong iwinaksi. Nagtataka rin siya. May skill ka na, pero ayaw mo pa ring subukang harapin si Chen Xi. Gaano ba talaga kalakas si Chen Xi? Ilang araw pagkatapos, nagdaos ng isang party ang pamilya Luo, inimbita ang mga kilalang tao sa kanilang circle. Ito ay para ipagdiwang ang paggaling ni Old Master Luo at para bigyan ng pagkakataon ang mga nakababatang henerasyon na magkita-kita. Kabilang ka sa mga espesyal na inimbitahan. Para sa pamilya Luo, isa kang tagapagligtas. Kung hindi mo isiniwalat sa iyong diary ang totoong paraan ng pagpapagaling, malamang ay libing ang idinadaos nila ngayon. Nang marinig mo ang tungkol sa party ng pamilya Luo, natauhan ka. Paparating na ang bagong plot. Sa party ng pamilya Luo, papasok si Chen Xi at papatayin ang tatay ni Anlin. Dito magsisimula ang bagong plot ni na Anlin at Chen Xi. Ayokong makisali sa ganitong bagay. Base sa mga nakaraang pangyayari, kapag pumunta ako, siguradong masisira ko ang plano ni Chen Xi. Sa huli, hindi niya sisisihin ang iba, ako ang pag-iinitan niya. Ako lang palagi ang nasisisi. Basta't hindi ako pupunta, manonood na lang ako ng TV at kakain ng chichirya sa bahay, walang mangyayaring masama. Hindi pinansin ni Xumea Ojin ang nilalaman ng iyong diary. Lagi mong sinasabi yan, pero sa huli, napipilitan ka pa ring pumunta. Ikaw, magaling kang maghanap ng pattern, pero hindi mo hinahanap ang sarili mo.
Hindi ako naniniwala na makakatago ka talaga sa bahay mo ngayon at hindi ilalabas. Lubos na naniniwala si Xumea Ojin sa iyong pagdating at naghanda na rin siyang pumunta sa party ng pamilya Luo. Si Luo Qingqing naman ay medyo nagalit. Hindi mo man lang ba iisipin na tulungan ang pamilya Luo? Kung may mangyari sa ama ni Anlin sa party, mananagot ang pamilya Luo. Pero base sa mga nakaraang pangyayari at sa pattern na sinasabi mo, basta't nandoon ka, perpektong masisira ang plano ni Chenzi. Kaya sa party ng pamilya Luo, sa anumang anggulo, kailangan ka. Nang walang pag-aalinlangan, agad na tumawag si Luo Qingqing. Kuya Xiaoxin, sa party sa susunod na araw, kailangan mong pumunta, Espesyal kang inimbita ni Lolo. Inimbita ako. Nako, malas naman. May business trip ako sa mga araw na yon. Napairap si Luo Qingqing. Gaano kalaking business trip yan para si Kuya Xiaoxin mismo ang pumunta? Kung ayaw mong sabihin, sasabihin ko kay Tito so napalitan ka na lang ng ibang pupunta. Nang marinig mo ito, ginagamit pa ng babaeng ito ang tatay ko laban sa akin. Alam niyang nirerespeto ng tatay ko si Old Master Luo. Kung malalaman ng tatay kong ayaw kong pumunta sa party ng pamilya Luo, baka mabali ang mga binti ko. Luo Qingqing, ang galing mo. Ikaw na ang matindi. Naggitnit ka at napilitang tanggapin ang imbitasyon sa party. Bilang bagong karakter na malapit nang lumabas, si Anlin ay halos magkandurog-durog ang ngipin nang mabasa ang diary. Sa paningin ni Anlin, wala silang alitan ni Chenzi. Ang tanging ginagawa niya ay palihim na makibalita sa mga chismis tungkol kay Chenzi sa pamamagitan ng diary. Isang taong wala namang kinalaman sa kanya sa totoong buhay ay gagamitin ang buhay ng kanyang ama para lang mapalapit sa kanya. Napakasama. Kung hindi lang dahil sa kakulangan niya ng kakayahan, gugustuhin niyang pagpira-pirasuhin si Chenzi. Ngayong hindi niya kayang lutasin ang problema sa ugat nito, at dahil alam na niya ang mga plano ng kalaban, kailangan niyang harapin ito. Una, agad niyang tinawagan ang kanyang ama at sinabing dapat manatili ito sa kumpanya sa araw na iyon. Ang negosyo ng pamilyaan ay isang security company at ito ang pinakamalaki sa Jiangsheng. Walang lugar na mas ligtas pa sa kumpanya. Para makasiguro, nagdagdag pa ng mga tauhan si Anlin para bantayan ang kanyang ama. Tungkol naman sa kanyang sarili, nagpasya si Anlin na personal na harapin ang sinasabing Shura. Dahil inabot na ng demonyo ang kanyang pamilya, walang silbi ang pagtatago. Kahit na babae siya, kapag nasa panganib ang pamilya, handa siyang humarap. Higit pa rito, base sa iyong diary, malinaw na siya ang puntirya ni Chenzi. Akala niya, kapag nakuha niya si Anlin, madali na niyang makokontrol ang An-group. Tanga! Pagsisisihan mo ang iyong pagiging simple-minded. Sa panig mo, dahil hindi ka pa rin nakaiwas sa party, medyo nawalan ka ng gana. Ang sama talaga ng loli na iyon. Mukhang anghel, pero demonyo sa loob. Bakit niya alam na wala talaga akong planong pumunta sa party ng pamilya Luo? At inimbitahan pa niya ako, ginamit pa ang tatay ko laban sa akin. Masamang babae. Balang araw, pagbabayarin kita. Hehehe, pagbabayarin. Nang makita ni Luo Qingqing ang mga salitang ito, at dahil alam niyang mahilig kang magpantasya, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Ang pagbabayad na ito ay maaaring iba sa karaniwang sinasabi ng mga tao. Kahit labag sa iyong kalooban, pumunta ka pa rin sa party ng pamilya Luo. Sa venue, sa labas ay naglalakad-lakad ka lang, pero sa totoo lang, hinahanap ng iyong mga mata ang anino ni Chenzi. Sa party ng pamilya Luo, ayon sa orihinal na plot, dito atake si Chenzi sa ama ni Anlin pero lahat ng dapat dumating ay nandoon na, maliban kay Chenzi. Ito ang lalong nagpaalerto sa iyo. Para kang may maliit na ipis sa bahay, kung nakikita mo siyang gumagala, hindi gaanong nakakatakot. Ang nakakatakot ay alam mong nasa bahay mo siya pero hindi mo siya mahanap. Si Liu Ruyan ay talagang abala ngayon at hindi makakapunta sa party. Ang pamilya Xu naman ay si Xumea Ojin lang ang inimbita. Pagdating sa venue, agad